Samantala, handa na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa epekto ng tumitinding init ng panahon. Nanawagan naman ang Office of Civil Defense sa publiko na huwag ipagsawalang bahala ang mga panganib na dulot ng pagtaas ng heat index. Ang Civil Defense in action sa report na ito. Nakamonitor na ang pamahalaan at nalatag na ang mga aksyon upang maibsan ang epekto ng matinding init ng temperatura ngayon. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, agad kikilos at tutugon ang mga ahensya ng gobyerno anuman ang kailanganin ng ating mga kababayan ngayong dumaranas ang buong bansa ng matinding init. Magpapatawag din ng pulong ang pamahalaan para talakayin ang mga hakbang upang maabata ng mga posibleng maging problema, kasama ang mga departamento ng agrikultura, edukasyon at social welfare and development. Samantala, umaapela naman sa publiko si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno na dapat laging makinig sa abiso ng Pag-asa at iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at OCD upang maging ligtas sa anumang kapahamakan. Sa bisa ng inilabas na memorandum ni NDRRMC Executive Director Yusek Nepomuceno na nilagdaan ni OCD Assistant Secretary Cesar Idio, pinapaalalahanan ng lahat ng member agencies ng NDRRMC at regional and local DRRM councils na maging handa sa pagtaas ng temperatura dahil patapos na ang Northeast Monsoon o amihan. Makararanas ng mainit at maalinsangang panahon dahil sa pananaig ng easterlies o mainit na hangin na galing dagat Pasipiko at inaasahan ng pinakamatinding init sa kalagitnaan ng Marso hanggang sa pagtatapos ng Mayo. Ayon kay Yusek Nepomuceno, kung hindi mag-iingat, maaaring magkasakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke dala ng matinding init. Habang mahigpit na minomonitor ng Pag-asa ang heat index, inirerekomenda naman ng NDRRMC sa mga ahensya ng gobyerno na siguruhing sapat ang supply ng mga protective gear at medical supplies kung sakaling kailanganin. Nakasaad din sa memorandum ang mga hakbang upang maiwasan ang heat-related illnesses, tulad ng pag-inom ng maraming tubig at pag-iwas sa pag-inom ng tsaa, kape, soft drinks at alak dahil nakaka-dehydrate ang mga ito. Paggamit ng payong at pagsuot ng sombrero at may manggas na damit sa labas. Pag-schedule ng mabibigat na aktibidad sa umaga o hapon kung kailan mababa ang temperatura. Pag-iwas na lumabas ng bahay kung hindi rin lang kailangan. Inatasan na rin ni Yusek Nepomuceno ang lahat ng OCD Regional Directors na makipag-ugnayan sa national at local agencies sa pagmomonitor ng kanilang AOR o Areas of Responsibility at palagiang magbigay ng update sa NDRRMOC sa pamamagitan ng NDRRMC Monitoring Dashboard. At dahil inaasahan ang pagtaas pa ng heat index sa susunod na mga linggo, inaabisuhan ang regional directors na direktang makipag-ugnayan sa kanilang local disaster risk reduction and management counterpart upang masigurong handa anumang oras ang response and emergency vehicles, sapat ang medical equipment at supplies. Hinimok din ni Yusek Nepomuceno ang lahat na tulungan ng Department of Health sa pagpapalaganap ng public awareness para makaiwas sa mga heat-related illnesses, gaya na lang ng kahalagahan ng pagiging hydrated sa pamamagitan ng tubig imbes na mga inuming may sugar at alcohol content. Pagbabawas sa pagkakalantad sa init ng araw at paggamit ng mga sun protection gaya ng sombrero at sunscreen. Sinisiguro naman ng OCD na handa itong rumesponde at magbigay ng agarang tulong. Pero pinaalalahanan ng publiko na magsagawa ng preventive measures para makaiwas sa panganib na dulot ng matagal na pagkakalantad sa matinding init at temperatura.